Alam niyo ba yung lumang bahay sa Kalamundingan? Maraming kwento tungkol dun, pero isa ang tumatak sa akin. Isang gabi, si Aling Marta, ang matandang nagtitinda ng kakanin sa kanto, ay naglakad pa uwi. Madilim na at tahimik ang paligid. Habang naglalakad siya, napansin niyang may ilaw sa bintana ng lumang bahay. Sino kaya ang nandoon? Bulong niya sa sarili. Sa kabila ng kanyang takot, lumapit siya. Sa paglapit niya, narinig niya ang malalamig na tinig ng pag-iyak. Bumilis ang tibok ng puso niya, pero hindi siya umatras. Pagdating sa pintuan, dahan-dahan niya itong binuksan. Sumasayaw ang mga anino sa loob ng bahay, parang may sariling buhay. Sa gitnang madilim na sala, may nakita siyang isang batang babae, nakaupo at umiiyak. "Lumabas ka na," sabi ni Aling Marta, nanginginig ang boses. Pero hindi sumagot ang bata. Bagkus, tumingala ito at nasilayan ni Aling Marta ang mga mata nitong walang buhay. Biglang nagdilim ang buong bahay. Tumayo ang batang babae at nagsimula siyang lumapit. "Umalis ka na rito," sigaw ni Aling Marta, pero parang bingi ang bata sa kanyang pakiusap. Sa bawat hakbang nito, tila bumibigat ang hangin. Nang malapit na ang bata kay Aling Marta, biglang may humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niyang ang kanyang yumaong asawa, si Mang Berto. "Marta, hindi ka dapat nandito. Pulong nito. Huli na." Naramdaman niyang lumalamig ang paligid at humihigpit ang hawak ni Mang Berto. Nang magising si Aling Marta, nasa kalsada na siya. Walang matandaan kung paano siya nakalabas. Pero alam niyang totoo ang nangyari dahil may mga marka ng kamay sa kanyang balikat. Simula noon, walang sinuman ang naglakas loob na lumapit sa lumang bahay sa Kalamundingan. Ang kwentong ito ay nagpaalala sa akin na may mga bagay na mas mabuting hindi napakialaman. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat kayo!